Kim Pao serye, mas lalo pang umiinit, mga bagong pasabog na cast, bumandera na. Dreamscape, pa-hard launch, Kim Pao serye, binulaga ng powerhouse cast. Jewel Mish, muling binanggit si Paolo, Kim Pao Landia, nagkagulo. Throwback ni Jewel, muntik nang maging issue. Tara, usap muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-trenders, mukhang mas lalong iinit ang inaabangang serye ng tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino sa pa-hard launch ng Dreamscape Entertainment para sa The Alibi. Todo na nga ang excitement dahil kinargahan na ito ng mga bigating pangalan sa industriya. Yes, hindi lang sina Kim at Paolo ang aabangan dito dahil mas pinalawak pa ang cast lineup. Trending ngayon sa social media ang pasabog na revelasyon ng mga bagong kasali sa serye. Kasama na rito ang award-winning actress na si Sasha Padilla, ang internationally acclaimed actor na si John Arcilla, ang heartthrob na si Sam Milby, at ang dashing leading man na si Rafael Rosel. Grabe, powerhouse talaga. Pero hindi pa yan ang lahat dahil for the very first time, bibida na rin sa isang major serye si Angelica Isabel Montano, anak ni na Sunshine Cruz at Cesar Montano. Ito na nga ang pagsisimula ng kanyang paglalakbay sa showbiz spotlight. At hindi rin papahuli si Robbie Jaworski, anak naman ni na Pasig public servant Robert Jaworski Jr. at Mikey Cuangco. Nasasabak na rin sa mas malawak na eksena. Hanggang ngayon, wala pang ibinubunyag na detalye kung ano nga ang magiging role ng bawat isa. Kaya todo hula ang mga netizens at fans kung paano papasok ang mga karakter na ito sa masalimuot na kwento ng The Alibi. Pero base sa build-up at age bracket, maraming naghihinala na baka sina Angelina at Robbie ang bubuo ng isa pang love team na tututukan. Mukhang fresh pairing ito na siguradong aabangan ng Gen Z at millennial crowd. Samantala, tila nagkakaisa naman ang fans ng Kim Pao o ang tinatawag nating Kim Pao Landia sa panawagan ni Direk Jojo Saguin na wag mo nang i-upload sa social media ang mga kuha sa taping nila sa Cebu. Kalmado nga ang lahat at parang unspoken agreement na lang ang pagrespeto sa request ng production. Kahit aminado ang ilan na talagang mahirap pigilan ang excitement, lalo na nga kung Kim Pao na ang nasa harap mo. Real talk, mukhang tanggap na rin ng production team na halos imposible nang mapigilan ang mga kuha mula sa set, lalo't maraming fans nandoon mismo sa taping location. Pero kahit pa may ganon, halata na nananatiling buo ang suporta ng mga solid Kim Pao fans. At mas lalo pa nga silang na-excite kung paano ilalatag ang buong kwento. Ngayong halos kumpleto na ang cast, mas lumalalim ang anticipation para sa The Alibi. Mukhang hindi lang simpleng romantic drama ang pasok nito. Posibleng may halong family dynamics, political angles, o di kaya suspenseful twists. Lalo na't may mga veteran actors na involved. Kung ganito katitindi ang mga pangalan sa likod ng proyekto, hindi malayong maging isa na naman itong primetime hit. At siguradong hindi lang kilig, kundi damdamin, conflict at intense acting showdown ang aabangan sa bawat episode. Abangan na lang natin ang susunod na mga update. Baka bukas makalawa, may pa-teaser na ang Dreamscape. At pag nangyari yon, tiyak na mas lalong lalakas ang hype para sa tambalang Kim Pao at sa The Alibi. Next topic naman tayo mga ka-trenders. Ito na, isa na namang controversial na usapan na naging mainit sa social media ang pag-uusapan natin. At may kinalaman nga ito sa biglaang pagbanggit ng pangalan ni Paolo Avellino sa isang interview. Pero teka, hindi si Kim Chiu may pakana nito, kundi si Jewel Mish.
Oo mga ka-trenders, walang kaalam-alam si Jewel na ang simpleng guesting niya sa show ni Tito Boy Abunda ay mauuwi sa matinding backlash mula sa fans ng Kim Pao. Sa gitna ng interview, nagbalik tanaw si Jewel sa mga unang taon niya sa show business at naikwento nga niya ang ilang mga artista na nagka-interes sa kanya noon. Pero ang pinaka nagmarka sa mga manonood, yung part kung saan sinabi niyang quote and unquote, pero yung seryoso talaga was Paolo. Naging kami rin yung naging close. Siya talaga yung tagapagtanggal ko that time. Siya yung talagang naka-close ko. At ayun na nga, parang gripo ng reaksyon ang bumuhos matapos marinig ng mga Paolo fans ang pangalan ng kanilang idolo na ibinalik sa eksena. Lalo na ngayong sobrang mainit ang tambalang Kim Pao. May ilan sa mga komento nagsabing hindi pa sikat si Paolo noon, ngayong sikat na, ginagamit na para makabalik sa showbiz. Sabi pa ng isa, pass is pass, walang binalikan si Paolo na ex, move on na tayong lahat. Sabi naman ng isa, kung hindi naging sikat si Paolo, hindi siya mababanggit for sure. Sabi naman ng iba, masaya na si Paolo kay Kim Chiu, and ang iba naman ay nagtatanong kay Miss Jewel kung for the comeback nga ba ang pagbanggit niya sa pangalan ni Paolo. At ang sabi naman ng iba, naku, hayaan niyo na si Jewel, ang importante, masaya si Paolo kay Kim. Grabe, 'di ba? Kumbaga sa eksena, simpleng throwback lang yung kay Jewel, pero ang dating sa fans, parang gustong guluhin ang tahimik na Kim Pao universe. Ang mas nakakatawa pa dito, kahit na may halong pagkairita ang fans, mapapansin mo pa rin yung protective instinct nila kay Paolo at Kim. Tipong ayaw na nilang may umaaligid pa o bumabalik-balik sa eksenang matagal nang tapos. Pero to be fair, sa side naman ni Jewel, parang wala naman siyang intensyong mang-issue o mang-intriga. Kwento talaga niya yun bilang bahagi ng pag-reminisce niya sa early years niya sa showbiz. At kung tutuusin, normal naman talagang balik-balikan ang mga nakaraan. Lalo na kung may mga naging bahagi ng buhay mo na naging espesyal kahit nga sandali lang. Ngayon ang tanong, promo lang ba ito o genuine na kwento ng nakaraan? Iba-iba ang opinion pero ang malinaw sa lahat, solid na solid ang suporta ng fans sina Kim at Paolo. At para sa marami, tapos na nga ang chapter na iyon. Ang mahalaga, saya sila ngayon kung anong meron sila. Aba, mukhang hindi pa tapos ang mga pasabog sa Kim Pao World ha? Abangan natin kung ano pa ang mga susunod na kaganapan sa buhay nila. Mapa-on cam man yan o off cam. Kaloka talaga. And there you go mga ka-trenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!